Karamihan sa mga kawani ng DPWH na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kay Saldico na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. Tama po si Senator Lacson. Ang mga engineers ng DPWH ay tila naging legman o bagman na lang. Kung tatanungin niyo po ako kung sino o kanino kami naging bagman, sasagutin ko na po ngayon. Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Si Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo, D. Alcantara. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. Isang malaking kasinungalingan ang mga pinagsasabi niya para iugnay ang aking pangalan sa mga proyektong binanggit niya na nasa ilalim na ng 2025 GAA na sa isinagawang pandinig sa mababang kapulungan. Ang hiling ko rin sa ating Pangulo, alam ko na sincero po kayo. Alam ko po na masakit po sa inyo itong nangyayari. Pero klarong-klaro po sinong mastermind, Mr. President. Klarong-klaro po kung nasaan na si Dracula, kung bakit bumaba ang kanyang dugo kasi hindi na ho malaman kung saan tatago yung bilyon-bilyon o trilyon-trilyon sa labi. Hindi na alam kung saan kaya bumaba po yung dugo. At mismo si Dracula sinasabi hindi naman niya gagawin ito kung walang basbas ng amo niya. Sino ba ang amo niya, Mr. President? Sino ba ang naglagay sa kanya bilang tagapagbantay ng national budget? Magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan. Kumusta po kayong lahat? Matapos nga pong lunurin ang mga kagamitan ng ating mga kababayan dahil po sa sunod-sunod na pagbaha na ating naranasan nitong mga nakaraang linggo at buwan ay eto at nalulunod naman tayo ng mga revelasyon at nakakagulat na kaganapan dito sa ating bansa mga kababayan. Una na nga po dyan ang pagsisiwalat ng mag-asawang Diskaya ng mga pangalan ng politiko na di umano ay sangkot sa mga maanomaliang proyekto at tumatanggap ng 25% hanggang 30% na komisyon sa bawat proyekto na kanilang irerekomenda sa mga kontraktor. Kasunod nga po ng mga revelasyon na yan ay ang pagpapalit naman po ng liderato sa Senado na talaga namang ikinagulat po ng marami sa atin. Dahil nga po kung kailan gumaganda na ang takbo ng investigasyon sa Blue Ribbon Committee sa pamumuno nga po nitong si Senator Marcoleta ay saka naman po nangyari ang palitan ng liderato mga kababayan. Hindi pa po dyan natatapos ang mga eksenang ito mga kababayan dahil matapos po ang mga naging revelasyon ng mag-asawang Diskaya sa Senado ay lumabas naman po ang pangalan ng ilang senador sa ginawang pagdinig sa mababang kapulungan. At dahil nga po sa mga akusasyon na yan sa mga senator ng engineer ng DPWH ay kaagad naman pong sinagot ni Senator Joel Villanueva at ni Senator Jinggoy Estrada ang mga aligasyon na ito mga kababayan. Ito po at sabay-sabay nating panoorin. Pero bago yan mga kababayan, makibalita muna tayo dito sa ibong tiririt nitong si Banat Bay mga kababayan dahil di umano ay meron siyang nabalitaan. Eto, atin-atin na lang to. Kinuwento lang sa akin ng ibong tiririt ko dyan sa Senado. Sabi sa akin, bala kayo kung maniniwala kayo o hindi. Basta ito, ikwento lang sa akin ng ibong tiririt ko dyan sa Senado. Sabi sa akin ng ibong tiririt ko dyan sa Senado, alam mo ba kung bakit nagpalit? Bakit? Kasi ganito. Sinabihan daw, di umano, allegedly, si Chis Escudero at sinabing patigilin si Marcoleta at palitan. Nako. Or more or less, ikabig. Ikabig ang direksyon Puntang Davao. na hindi tatamaan ang mga pangalang hindi dapat binabanggit. Grabe, parang Panginoon, ano? Grabe, no? Kabigin. Tanggalin. Si Chis Escudero daw, nanindigan. Sabi niya, wala sa akin yan. Diyan naman pala. Nakadepende yan kay Senator Marcoleta. So, whatever ang kanyang direksyon, hindi ko pwedeng pakialaman. Yun daw ang sabi. At yun na nag-trigger para, ganun, sabi. Ganun. Okay, sige. Kaya, tinanggal si Escudero. Ayaw mong sumunod. Nako. Okay. Tanggal ka.
Ito mantakin mo. Kababago lang na tinanggal si Escudero bilang Senate President. Ang una kagad pinalitan ay yung Blue Ribbon Chair. Kaya nga eh. Ladies and gentlemen, nakakagalit. At yan nga mga kababayan, dumako na nga po tayo dito sa sunod-sunod na mga malalaking kaganapan na ito sa ating bansa. 16, paulit-ulit kaming ginamit ng mga nasa pwesto sa sistemang ito. Wala kami magawa dahil kung hindi kami makikisama, gagawa nila ng problema ang project na na-award sa amin sa pamamagitan ng mutual termination o pagkakaroon ng right-of-way problem na parehong nagdudulot ng hindi matuloy ang implementasyon ng mga proyekto. Matapos naming manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWs ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Ayan na. Ang pangalan. Kong Roman Romulo of Pasig City, Kong Jojo Ang of Uswag Ilonggo Party List, Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Kong Juan Carlos Arjo Aitayde of Quezon City, Nicanor Nicky Briones of Aga Party List, Congressman Marcelino Marcy Teodoro of Marikina, Congressman Florida Robes of San Jose del Monte, Bulacan, Congressman Eleandro Jesus Madroño of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agarao Jr., Congressman Florencio Gabriel Bem Noel of Anwaray Party List, Kong Leo de Ode Tariela of Occidental Mindoro, Congressman Reynan Arrogancia of Quezon City, Quezon Province, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Teodoro Haresco of Aklan, Kong Antonieta Yudela of Zamboanga Sibugay, Kong Dean Asisio of Caloocan, Kong Marivico Pilar of Quezon City. Ang dami pala nito. 21. Mayroon ding mga kinatawa ng ilang politiko na nakikipagtagpo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento ng mga proyekto. Ang mga porsyentong ito ay 25% ay ipinipilit sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakainang tanggihan. Ilan sa kanila ay sina Regional Director Eduardo Virgilio of DPWS Region 5, Director Ramon Ariola III of Unified Management UPMO, District Engineer Henry Alcantara, DPWS Bulacan First, Undersecretary Robert Bernardo, District Engineer Aristotle Ramos of DPWS Metro First, Pasig City, District Engineer Manny Bulusan of DPWS North, Manila Deo, District Engineer Edgardo C. Pingol of DPWS Bulacan Subdeo, District Engineer Michael Rosaria of DPWS Quezon Second Deo. Karamihan sa mga kawani ng DPWS na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kaisaldi ko na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. 25. Sa tuwing umiinom kami sa Wine Story, sa BGC at sa Shangri-La Mall, sinasabi pa ni Kong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogrammed funds at insertion na inaaprubahan ni Speaker. Ang tao ni Marvin Rillo na si Bogs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina o sa Wine Story. Si Kong Jojo Ang naman, lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldico. Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay Saldico. Sa lungsod ng Pasig naman, lumapit sa akin ang DPW's project engineer na si Angelita Garucha para kolektahin ang parte ni Kong Roman Romulo sa flood control projects noong 2022. 28, number 28. Pagdating ng 2025, si District Engineer Aristotle Ramos ang sumunod na nagpakilala na bagman ni Kong Roman Romulo kung saan
30% ang kanyang hiningi ay para kay Kong Roman Romulo. Sinabihan ko kay D.E. Ramos na masyado namang mataas, ngunit sinabi niya na walang magagawa dito dahil pondo ito galing sa unprogrammed funds at insertion galing sa taas. Sa ilang pagkakataon, ang mga politiko na personal na inabutan ng halaga ayon sa hinihingi nilang porsyento mula sa proyekto. Ang pagbabayad na ito ay hindi naman kagustuhan kundi isang hakbang na ginawa namin dahil sa matinding panggigipit. Ilan sa kanila ay sina Kong Antonieta Yudela kasama ang kanyang asawa, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Nikki Briones of Aga Party List, Arturo N. Atayde, ama ni Kong Arjo Atayde, Naku, Kong Florencio Gabriel Bem Noel of Anwaray Party List, Kong Eliandro Jesus Madroño of Romblon, Kong Benjamin Benji Agarao Jr. Bagamat naging matinding pagsubok ang kabawasan ng pondo na nakalaan sa proyekto, pilit at matapat naming sinusunod ang bawat espesifikasyon na nakasaad sa Program of Works na nakasaad sa proyekto ng DPWH. Nakakasiguro kami na nagawa namin ng maayos at matapat ang bahagi o phase ng proyekto na na-award sa amin. Sa katunayan, hindi kami mababayaran ng DPWH kung hindi ito dumaan at pumasa sa maraming material testing na naaayon sa design ng DPWH. Ina-assess at ini-inspect ng DPWH ang bawat proyekto base sa natapos na parte o accomplishment. Napilitan kami na i-absorb ang kabawasan na ito na nagdudulot ng maliit na kita o pagkalugi sa ilang projects. Para makabawi, dinadamihan na lang namin ang partisipasyon sa mga projects. Taliwas sa mga lumalabas na may mga impormasyon sa publiko, hindi kailanman kami gumawa ng ghost projects. At masugid kaming nag-i-inspect sa lahat ng aming mga natapos na projects. Handa po kaming tumistigo ng walang pilit at kusang loob bilang state witness at sabihin ang lahat ng nangyayaring katiwalaan ng Kamara, DPWH at iba pang mga kawani ng gobyerno upang gawin ang tama. Kami ay lubos na humihingi ng tulong sa Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ng buting Chairman Senator Dante Marcoleta at kay President Bongbong Marcos para sa proteksyon at seguridad ng aming pamilya. Ang salaysay na ito ay kusang loob namin ginawa at walang sino mang pumilit na gawin ito. Sa katotohanan ng lahat ay nilagdaan namin ang salaysay na ito ng kusang loob at walang pumipilit. Sign, Pacifico of Vizcaya, nagsasalaysay. Yun. Notaryado po. At yun nga mga kababayan, pagkatapos nga po ng salaysay na yan ng mag-asawang Diskaya ay nangyari na nga po ang balasahan o palitan ng liderato sa Senado mga kababayan. Ito panoorin po natin. Please raise your right hand and repeat after me. I, please state your name. I, Vicente C. Soto III, Having been elected to the position of Senate President, having been elected to the position of Senate President, do hereby solemnly swear do hereby solemnly swear that I will well and faithfully discharge, that I will well and faithfully discharge, to the best of my ability, to the best of my ability, the duties of my present position the duties of my present position, and of all others I may hereafter hold and of all others I may hereafter hold under the Republic of the Philippines, under the Republic of the Philippines, that I will support and defend the Constitution of the Philippines, that I will support and defend the Constitution of the Philippines, that I will obey the laws, that I will obey the laws, legal orders, legal orders, and decrees promulgated by the duly constituted authorities, and decrees promulgated by the duly constituted authorities, and maintain true faith and allegiance and maintain true faith and allegiance to the Republic of the to Philippines, the Republic of the Philippines, and that I impose this obligation upon myself voluntarily, and that I impose this obligation upon myself voluntarily, without mental reservation without mental reservation or purpose of evasion. or purpose of evasion. So help me God. So help me God. Congratulations, citizen. Thank you, sir. At matapos nga po ang palitan na yan ng liderato sa Senado mga kababayan, ay kinabukasan naman po nagkaroon ng pagdinig sa mababang kapulungan at pinangalanan po ang ilang senador na di umano ay may kinalaman naman po sa mga maanomalyang proyekto o sa mga
porsyento na hinihingi sa bawat proyekto na kanilang ire-rekomenda. Good morning, Your Honor, Mr. Chair. Ako po si Bryce Erickson Hernandez, dating Assistant District Engineer ng Bulacan 1st District Engineering Office. Ako po ay na-contempt kahapon sa Senate Blue Ribbon Committee. Habang ako po ay nakadetain, kapag-isip po ako at nagdesisyon na maglabas ng ilang nalalaman ko sa flood control project base po sa aking tatandaan sa ngayon. Tama po si Senator Lacson, ang mga engineers ng DPWH ay tila naging legman o bagman na lang. Kung tatanungin niyo po ako kung sino o kanino kami naging bagman, sasagutin ko na po ngayon. Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Nako. Hindi po ito totoo. Si Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Ba't nanginginig yung boses mo? Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo, at D. Alcantara. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. Ano? Daming cellphone ah. Ang sabi po ng boss ko dito ay 30% ang commitment dito. Laki. Ang mga projects 30%. po na to ay construction of flood mitigating structure with pumping station and floodgate phase 3 sa Hagonoy, Bulacan. Flood control mitigating structure with pumping station and floodgate sa Malolos, Bulacan. Hindi ko na po babasahin lahat to. At yan nga mga kababayan, matapos nga po ang naging pasabog na yan sa ginawang hearing po sa mababang kapulungan, ay panoorin naman po natin ang naging sagot ni Senator Villanueva at saka ni Senator Jinggoy, mga kababayan. Ito, panoorin po natin. Kanina sa Kamara, sinasabi in the same year, may program daw po si Joel Villanueva. Wala pong ma-verify, wala pong ebidensya, wala pong resibo. Pero patuloy po itong tinatanong. Mr. President, sabi ng matatanda, kung sino yung lumalaban, siya yung gusto nilang tamaan ng mga sindikato. And if you can't convince them, confuse them. Binanggit din po yan ni Mayor Vico Soto. Mr. President, hinahanap pa ba natin ang mastermind? Dito rin po sa buluhagan na ito, Mr. President, unang nasabi yung binabanggit kahapon ni Senate President Escudero, a name that cannot be mentioned. Walang iba kundi si Dracula, na ginawang tagapagbantay ng Kamara doon po sa National Blood Bank natin. Ngayon, Mr. President, nasan po si Dracula? Bumaba daw po yung dugo. Bakit? Kulang na po ba ang supply ng dugo? Kaya sa iba na humahanap ng dugo si Dracula? Sino ba ang mastermind nito, Mr. President? Hindi po ba ganito rin po yung ginawa sa atin 2 years ago nung nilabanan natin yung People's Initiative na may mga script na pinababasa at basa, scripted lahat. Kahit walang ebidensya, i-contempt mo. Kahit walang ebidensya, ipako mo sa krus. Mr. President, hindi po tayo natatakot sa mga ganitong uri ng demolition job. Handa rin po tayong madungisan ang ating pangalan, mainsulto o batikusin kung ito naman po ang magliligtas sa ating mga kababayan at tuldok sa anlibaha. Mr. President, let me put this on record. Alam ko po kung bakit lumabas ang pangalan ko. Kahapon ho, Ginoong Pangulo, and Senator JV and Senator Chis would attest to this. May hawak po ako ng mga affidavits ng mga taga-DPWH sa Bulacan. Pinakita ko po sa kanila at sabi ko, i-bring up ko po doon sa committee ni Senator Marcoleta. Hindi ko po ito nagawa sapagkat alam naman natin, Mr. President and Majority Leader Migs, alam natin yung nangyari kahapon. So,
we were preparing. I didn't get the chance to attend the committee hearing. Pero ang sabi ko nga po kay SP Chis kahapon at kay Senator JV, this is way too low. Assistant District Engineer. Para namang, bakit naman pag-aaksayahan ko ito ng panahon? And then, ito nga po, lumabas bigla kahapon ang taong ito. And I'm not trying, Mr. President, na just to defend myself and hit this pawn, Mr. President. Kasi alam naman natin sinong may hawak dito. Kaya ang hiling ko po sa bulwagang ito, ang hiling ko rin sa ating Pangulo, alam ko na sincero po kayo, alam ko po na masakit po sa inyo itong nangyayari, pero klarong-klaro po sinong mastermind, Mr. President. Klarong-klaro po kung nasaan na si Dracula, kung bakit bumaba ang kanyang dugo, kasi hindi na ho malaman kung saan tatago yung bilyon-bilyon o trilyon-trilyon sa labi. Hindi na alam kung saan, kaya bumaba po yung dugo. At mismo si Dracula sinasabi, hindi naman niya gagawin ito kung walang basbas ng amo niya. Sino ba ang amo niya, Mr. President? Sino ba ang naglagay sa kanya bilang tagapagbantay ng national budget? So yun lang po, Ginoong Pangulo, ang nais kong sabihin. Mr. President, binanggit po kahapon ng ating Senate President Chis Escudero yung mga pangalang hindi pwedeng banggitin noon. Pero ngayon, Mr. President, may ginagawa ang Diyos, buhay ang Diyos. Ito pong nangyayaring ito, alam po niya na ito'y maglilid sa katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Uulitin ko po, Mr. President, hindi lang po categorically denying yung binabatong putik sa atin at para dumihan ang ating pangalan. May resibo po tayo, madaling verifikahin, tayo po ay more than willing mag-undergo at sumali sa anumang investigasyon sapagkat wala po tayong tinatago. Ngunit ang hiling ko, Mr. President, atin pong alamin at siguruhin na may ebidensya yung ating mga sinasabing sangkot dito. At sa mga susunod na pagdinig, bibigay ko po lahat ng aking nalalaman. Wala din po akong sasantuhin gaya ng sinasabi ko noon pa. At Mr. President, I will never betray my principle. I will never, ever, Mr. President, destroy the name that was given to me by my parents, Mr. President, because it's priceless, Mr. President. The Bible says a good name should be chosen than great riches. Pinalaki po ako ng magulang ko na naniniwala ako sa langit at impyerno. Pinalaki po ako ng magulang ko na naniniwala ako that when you die here on earth, you will face your Creator and immediately into judgment. Pinalaki po ako ng magulang ko na sa impyerno, wala pong graduation. Kahit 1 bilyong taon, kahit 1 trilyong taon, pag ikaw ay nagkasala, pag ikaw ay pinarusahan ng Diyos, wala pong graduation doon. Mr. President, my duty has always been to serve our kababayans. Lalong-lalo na po ang mga kababayan kong Bulakenyo who suffer from flooding year after year. And that is where my focus remains, Mr. President. Finding real solutions, not engaging in black propaganda. Mr. President, I will not be distracted by lies. And instead, I affirm my commitment to the work that truly matters, serving our people with honesty and integrity. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Mr. President, I rise to repudiate the utterly false and baseless accusations made against me by Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Una sa lahat, wala akong tinanggap na anumang halaga mula sa mga flood control projects. Gaya ng mga guni-guni nilang flood control projects, guni-guni rin ang sinasabi niyang 30% commitment ko raw. Para sa mga ordinaryo natin mga kababayan, ang mga binanggit ng mga proyekto ay nasa line items ng 2025 GAA or General Appropriations Act. Isang malaking kasinungalingan ang mga pinagsasabi niya para iugnay ang aking pangalan sa mga proyektong binanggit niya na nasa ilalim na ng 2025 GAA na sa isinagawang pandinig sa mababang kapulungan. Mr. President, these claims are not only malicious. They are blatant lies, clearly intended to mislead the public, besmirch my name again, and discredit my continued participation in the Senate hearing.
I am not merely challenging Mr. Hernandez to take a lie detector test with me. I am demanding that he prove every single allegation he has made in a court of law. If he dares to stand by his claims, then he must back them up with solid, refutable evidence. No hearsay, no fabricated narratives, just facts. And let the truth come out once and for all. I will not allow this brazen attempt to smear my name to go unanswered. This will not pass quietly. Beyond the administrative and criminal liabilities he may face, I will ensure that Mr. Hernandez is held accountable for perjury and made to answer for his deliberate falsehoods before the proper judicial forum. Let this serve as a warning. Lies have consequences, and I will pursue every legal remedy to make sure justice is served. Thank you, Mr. President. Majority Leader. At yun na nga mga kababayan, hanggang dito na lang po ang ating video. Kung ano man po ang inyong opinion at suggestion sa video ito, ay i-comment nyo na po sa ibaba. Naway maging kabahagi po tayong lahat tungo sa pagsulong at pagunlad ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Ingat po kayo palagi at maraming salamat.